Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y banat ni Mariel Padilla matapos siyang magbahagi ng mensahe na iniuugnay ng ilang netizens sa mga naging kontrobersyang kinasasangkutan ng It's Showtime. Mabilis itong naging paksa ng diskusyon dahil saliwa pa rin sa isip ng marami ang isyu tungkol sa lugaw at ang mga naging biro sa programa. Naalala rin ng ilang netizens ang naging episode ng It's Showtime kung saan nabanggit ang pangalan ng asawa ni Mariel na si Senator Robin Padilla. Nagkaroon noon ng usapan na may kaugnayan sa karakter ni Darna at sa aktres na si Angel Locsin, dahilan upang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga manunood. Bagamat naging usap-usapan ito online, wala namang opisyal na pahayag na nagsasabing may alitan ang magkabilang panig. Dahil dito, may mga netizen na agad nagbibigay ng kani-kanila interpretasyon sa post ni Mariel. Ayon sa ilan, tila may mensahe umano ito para kay Vice Ganda, habang iba naman ay naniniwalang nagkakataon lamang ang timing at walang direktang pinagtutungkulan ang kanyang pahayag. Sa kabila ng mga espekulasyon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag sina Mariel Padilla at Vice Ganda na nagpapatunay na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Tuloy pa rin magkakaiba ang opinyon ng publiko habang hinihintay kung may lilitaw pa na issue. Ilang araw na nga napapansin ng mga manonood na ang pagkawala ni Vice Ganda sa noontime show na It's Showtime dahilan upang umugong ang iba't ibang espekulasyon sa social media. Sa mga kumakalat na haka-haka ay umano'y suspendedo ang TV host matapos ang kontrobersyang kinasasangkutan ng isang segment ng programa. Gayunman, mariing 18 ang ginapamunuan ng It's Showtime sa maikling pahayag ng isa sa mga bossing ng programa. Diretsahan nitong sinabi ang It's Not True bilang tugon. Usap-usapang suspendido si Vice Ganda. Ilawnaw nilang walang katotohanan ang naturang balita at sa kabilang banda, naging usap-usapan kamakailan ang social media tungkol sa umano'y pagbubuntis ni Kim Chiu. Maraming netizens ang nagbibigay ng kani-kanilang opinyon matapos napansin ng ilang larawan at video ng aktres na agad namang naging dahilan ng iba't ibang haka-kaunda. Yan ang isyu na tawa si Vong Navarro nang matanong tungkol sa kumakalat na balita. Ayon sa kanya, wala umanong katotohanan ang mga usap-usapan at hindi dapat agad paniwalaan ang mga espekulasyon na walang sapat na batayan. Pabirong sinabi ni Vong na malakas lang talagang kumain si Kimi. Dagdag pa niya, sobrang abala ngayon ang aktres sa susunod-sunod nitong proyekto at trabaho, kaya wala umanong panahon para sa mga haka-hakang kumakalat sa social media. Ayon sa host ng It's Showtime, kilala niya si Kim bilang isang masipag at dedikadong artista na nakatutok sa kanyang career. Dahil dito, hinikayat niya ang publiko na huwag basta-basta magpapaniwala sa mga chismis hanggat walang opisyal na kompormasyon mula sa mismo sa aktres. Matatanda ang nagpapatawag ng patinig ang MTRCB, mga kinatawa ng GMA, ABS-CBN, Broadcasting Network at All TV kaugnay ng mga reklamong natanggap laban sa Memory Market na ipinalabas noong Hulyo 24. Isa sa naging sentro ng usapin ng eksenang binugahan ni Vice Ganda ng tubig ang miyembro ng Baby Dolls na si Joe Hygra. Sunod ng matinding batikos mula sa ilang netizen, agad namang humingi ng paumanhin si Vice Ganda sa nangyari. Kabila nito, ipinagpapatuloy pa rin ng MTRCB ang kanilang proseso at sinuri ang mga reklamong inihain laban sa naturang segment ng programa. Ayon sa impormasyon mula sa pamunuan ng It's Showtime, ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Vice sa programa ay ang kanyang nakatakdang bakasyon at hindi anumang uri ng suspensyon. Wala rin silang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan muling mapapanood ang komedyante sa noontime show. At sa kabilang balita, hindi man nakadalo si Vice Ganda sa pinakabagong episode ng It's Showtime, hindi naman nabitin ang madlang people sa saya at good vibes na hatid ng programa. Pinatunayan ng mga natitirang host na kaya pa rin nilang magbigay ng masayang palabas sa pamamagitan ng kanilang natural na biruan at makukulit na banatan. Naging sentro ng atensyon sina Jong Hilario at Vong Navarro na muling nagpakitang gila sa kanilang komedya at mabilis na batuhan ng linya. Dinagdagan pa ito ni na MC Mua at Lassie Marquez na kilala rin sa kanilang nakakatuwang hirit, dahilan upang sunod-sunod ang tawanan, studio at maging sa social media. Marami sa mga manonood ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan at nagsabing kahit wala si Vice, nananatiling masaya at buhay ang programa dahil sa mahusay na samahan ng mga host. Ayon sa ilang netizens, kitang-kita ang magandang chemistry ng buong cast na siyang nagpapanatili ng aliw sa bawat episode. Gayunman, marami rin ang nagsabing iba pa rin ang iniriyang na idudulot ni Vice Ganda sa It's Showtime. Bagamat hindi matagumpay ang episode, inaabangan pa rin ng kanyang mga tagahanga ang muli niyang pagbabalik sa noontime show upang makumpleto ang masayang samahan ng mga host. At sa kabilang banda,
tuluyan ng ibinando na Alden Richards hindi sumulpot sa inaabangang Kalisari reunion kasama si Maine Mendoza. May matinding tensyon nga ba? Isang nakakapigilinga at punong-puno ng emosyong tagpo ang naging usap-usapan ngayon sa buong bansa matapos masaksihan ang makasaysayang pagbabalik ng mga minamahal na karakter ng Kalisari sa Itbulaga. Bumaha ng luha at umapaw ang nostalgia nang muling magsama-sama ang mga paboritong lula ng bayan na sina Lola ni Dora, Tidora at Tinidora kasama ang nag-iisang si Maine Mendoza. Ang nasabing reunion ay naging sentro ng atensyon at nag-viral sa iba't ibang social media platforms dahil sa muling pagkabuhay ng mahika na minsan na nagbigay ng walang kapantay na kaligayahan sa milyon-milyong Pilipino. Subalit sa likod ng mga ngiti at mahigpit na yakapan, isang nakakabinging katanungan ang umalingaw sa isipan ng bawat tagahanga na tila sumira sa perpektong larawan ng nakaraan na nasaan ang kalahati ng pambansang phenomenal love team. Ang malaking pagliban ng Asia's multimedia star na si Alden Richards sa napakahalagang okasyong ito ay nagdulot ng matinding pagtataka at kabi-kabilang espekulasyon. Hindi maiiwasan ng marami na magtanong kung may namumuo nga bang tensyon o tuluyan na bang kinalimutan ng aktor ang tambalang nag-aangat sa kanya sa rurok ng tagumpay. Sa isang industriya kung saan ang bawat kilos ay binibigyang kahulugan, ang hindi pagpapakita ni Alden sa tabi ni Maine Mendoza sa muling pagbabalik ng Kalisari ay sapat na upang mag-alab ang mga bali-balita, ibinando na at di umano'y malalim na lamat sa kanilang samahan. Ngunit bago pa man tuluyang manghinala ang publiko at tuluyang husgahan ang sitwasyon, lumabas ang katotohanan sa likod ng nakakagulat na paglibang ito. Walang anumang tensyon o hidwa ang nagaganap, kundi isang matinding realidad ng buhay showbiz na kailangang harapin. Kinumpirma na hindi nakadalo ang aktor dahil sa kanyang napakasikip na schedule na punong-puno ng malalaking proyekto sa pelikula at telebisyon. Bukod sa mga lumalagong negosyo sa kanyang pinamamahalaan, ipinapakita lamang nito ang lalim ng sakripisyo ng isang artista kung saan minsan ay kailangang isang tabi ang mga personal at emosyonal na kaganapan upang tugunan ang mabigat na responsibilidad ng propesyon. Sa kabila ng kanyang pisikal na pagkawala sa entablado, hindi inayaan ni Alden na lumipas ang pagkakataon nang walang iniwang marka sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanila. Sa isang emosyonal na pahayag sa social media, idiniin niya na kailanman ay hindi niya nakakalimutan ang pinagmula ng kanyang tagumpay. Iniwan niya ang katagang forever in our hearts at buong pusong nagpasalamat sa Aldab Nation para sa mga alaalang hindi kailanman magbubura ng panahon at distansya. Ang mensaheng ito ay isang patunay na bagamat magkaiba na ang landas na tinatak ni